problema po ako. Yes, anak. May tanong? Ma'am, hindi ko po maintindihan ang topic natin sa English. Oh, naguguluhan ka sa topic natin kanina? Ano hindi mo naintindihan doon na? Topic natin sa English, di ba? Analyzing characters in print, non-print, and digital images. Po, ang hirap-hirap Yes, naman. anak. Madali lang naman yun. You have to know the two types of images. We have, of course, the real images and make-believe images. So, we use the two in order for us to educate, inform, entertain, and persuade. Ba yan, ginawa ko na nga lahat para maintindihan. Ano ba yan? Hindi ko pa rin maintindihan. So, to inform and to educate, syempre, to give us knowledge about something, about someone, yun. Pag sinabi naman natin to entertain, in order for us to be happy. Example, paano ba tayo mapi-please? Okay, so, meron tayong mga ginagawa na halimbawa, matutuwa tayo. May napipicturan tayo na mga kuha na kung saan masaya, napapatawa tayo. That is what we call as entertainment. And then, sa persuade naman, para tayo ay mahikaya. So, yung sa persuade na o mabigyan tayo ng babala, parang ganun siya. Halimbawa, di ba, sa mga, let's say, yung smoker na mga tao, pag sinabi natin ng mga smoker, so, syempre, gumagamit sila ng cigarette, naninigarilyo sila. So, pag tayo ay nag-buy ng cigarette, talagyan na ng cigarette, may mga nakadrawing na, halimbawa, lumalaki yung paa, okay, yung heart niya is mahirap, tapos yung baby, parang hirap siyang huminga, yung mga ganun ba. Okay, yun ay dinadraw in order for us to persuade us to quit in smoking. Yun ang ibig sabihin nun. Hihikayatin tayo na tumigil na tayo sa paninigarilyo. Yes. Okay. So, in real images, it is happening in our true life. So, ito is fact or true. Pag sinabi natin true, tunay. Tunay na nangyayari, tunay na naghaganap, tunay na picture. Example of it is, halimbawa, nagpicture ka ng baso. So, totoo siya. Okay? Pero, ito ay magiging make-believe images. Halimbawa, yung pinicture mo ng baso is nilagyan mo siya ng mata, nilagyan mo siya ng ilong, nilagyan mo siya ng bibig na kung saan meron ka pang caption na para siya nagsasalita. So, yun ay hindi makatotohanan. So, ibig sabihin, ang real images based in true life. But make-believe images, yun yung pictures which illustrates something that is not real. They are just product of our imagination, also called non-fact images. Yun na. So, example, nakakita ka na ba ng taong lumilipad? Like Superman, si Darna, yan, mga superhero natin, yan ay ang mga make-believe images. Okay, they are just used to entertain us. Siyempre, mas masarap manood or mas masarap magbasa kung nakikita mo may mga superpower ang ating mga superhero. Pero, based in our true life, hindi yun nangyayari. Kaya tinatawag siyang make-believe images or what we call as non-fact images. Okay. So, naintindihan mo na ang ating topic? Hindi po, ma'am pero paano po ba yun? Hindi mo pa rin naiintindihan? Pwede po mag-request. Daan na lang po ulit sa kanta para maintindihan ko po, please. Ganon. Gusto mo kumanta na naman si ma'am para maintindihan mo? Napatawarin ka namang bata ka. Mauubusan na ako ng tono nito at mauubusan na ako ng kanta dito. Oh, sige. Pero para maintindihan mo, sige. Kakanta na lang tayo. Analyzing
characters in film and print and digital images. You have to remember the two types. The first one is real images. The second one is make-believe images. We use the two types of images in order for us to educate, to inform, to entertain, and persuade. In real images, this is fact, true happening in our life. In make-believe, our pictures will illustrate something that is not real. They are just product of our imagination, also called non-fact images. Nagets mo na? Po pala yan, naiintindihan ko na po pala, ma'am. Thank you po, ma'am. Hi, ma'am! Buti naman.